Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng cheese cinnamon roll. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 25 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, butter or margarine 75 grams, fresh milk 250 ml, vinegar 1 teaspoon, caramel sauce 200 ml, cheese 40 grams, cinnamon sugar 100 grams, at cinnamon powder na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, asukal, suka, asin, yeast. Haluin muna natin ito para matunaw na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang bread flour at ang ating butter or margarine. Buksan na natin ang ating mixer at hayaan natin itong magbukas or umikot or magmix hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga sangkap na ating inilagay dito. At kapag ganito na po ay atin na nga po siyang kuhanin para atin na po siyang ipadaan sa ating roller. Ngunit kung kayo po ay may spiral mixer, hindi nyo na po kailangan gumamit ng roller, kundi i-continue lamang po ang pag-mix dito. Hanggang po sa magkaroon na po tayo or makuha na po natin ang texture na hinahanap natin sa ating dough na parang ganito. Ayan. Medyo stretchy na nga po yan at buo na nga po. Wala na nga po siyang hiwa-hiwalay. Yung po mga buo-buong mga asin or yeast. Wala na pong mga buo-buo yan. Kaya atin na nga po siyang kuhanin at atin na nga po itong papalaparin. Gamit lamang po tayo ng ating rolling pin, mga ka-bakers. At kailangan po talaga itong palaparin, pero wag naman po sobrang lapad na parang masisira or mapupunit na po ang ating dough. Enough lamang po mga ka-bakers. Ayan. At dahil nga po malapad na, ay i-ready na nga po natin ang ating butter or margarine. Maglalagay nga po pala tayo dito ng butter or margarine, pero ito po ay optional lamang. Hindi nyo naman po kailangan itong ilagay or maglagay. At yung dami naman po, kayo na rin po ang bahala kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. Basta po ito ay optional lamang. Maglalagay na po tayo ng cheese dito. Kung gusto nyo pong ubusin ng 40 grams, ay okay na okay lamang po. Kung gusto nyo namang bawasan or dagdagan, ay okay na okay lang din naman po. At alam po itong ipakalat at isure na bawat gilid at gitna ay mayroon. Yan. Kailangan po talaga pantay po ang ating pagkakalagay. Hindi naman po talaga kailangan exactly na pantay. Ngunit kailangan po meron po lahat. At eto na nga po siya. Maglalagay na nga po tayo dito ng brown sugar at cinnamon powder. Atin nga po pala itong pinaghalo. Pagkatapos ay atin na po siyang ilagay. Yan. Dahan-dahanin lamang po natin. At wag nyo man po, kung gusto nyo pong ubusin, hindi po kasi siya talaga inuubos yung 100 grams dahil maglalagay pa po tayo sa ibabaw sa mamaya po. Ayan. Dahil nalagay na nga po natin, ay atin na nga po itong i-roll. Ugaliin po nating mag-iwan ng ating cinnamon sugar or cinnamon powder na pinagsama para po may mailagay pa po tayo mamaya. Okay. At yan, atin na nga po itong dinadahan-dahan sa pag-rolyo. Ayan. Okay na nga po ito mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na nga po itong ayusin dahil hati-hatiin na nga po natin ito. Yung hati po natin dito ay 12 pieces at yung bawat timbang po nito ay 90 grams ang kada isa. Kung gusto niyo po siyang bawasan yung 90 grams, okay lang din naman po. At kung gusto niyo po siyang dagdagan, yung gawing imbes sa 12, gawin yung 14 or kung gusto niyo gawing 10, nasa inyo na po yan. Gumamit po tayo ng timbangan kung maaari or kung kaya po natin para po ma-sure po natin ang ating timbang. At pagkatapos naman po matimbang ay atin na nga po itong ipaikot-ikot sa ating ginawa kanina na cinnamon sugar or brown sugar at may halong cinnamon powder. Okay, kaya po ito po ang dahilan kung bakit hindi po natin inubos ang 100 grams kanina. Yan. At syempre, paikot-ikutin lamang po natin dito ang ating mga dough at saka po ilagay sa ating lalagyan. At okay na nga po ito para maipahinga ng 60 to 75 minutes. Pagkatapos maipahinga ay maglagay na nga po tayo dito ng cheese sa ibabaw. Kayo na pong bahala kung gaano po kadaming cheese ang gusto nyong ilagay. Okay, ready na nga po ito. After 60 to 75 minutes ay lagay na po natin sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170,
Sa baba ay 200 at ang baking time ay 15 to 20 minutes. After 15 to 20 minutes ay luto na nga po ang ating cheese cinnamon roll na napakasarap naman po talaga. Syempre, eto na nga po siya mga ka-bakers. Pwede po natin itong palamigin bago po natin ito ibenta or palamigin po muna natin ito. Pagkatapos ay tsaka po natin ito babalutin para po mas maganda at mas maibenta naman po ng medyo mataas-taas ang presyo. Aba, kailangan nga naman po itong balutin dahil napakalaki po talaga nito at higit sa lahat ay sobrang sarap. Naku po mga ka-bakers, presenting nga po talaga ang ating finished product. Kaya naman po hahatiin na nga po natin ito. Ayan, kumuha nga po pala tayo ng isa dito. At atin na nga po itong hahatiin. Tinanggal po muna natin ang ating baking cup. At eto na nga po ang kanyang loob. Charam! Sobrang sarap naman po talaga nito. Hindi nga lang masyadong na-highlight ang ating cinnamon at ang ating cheese dahil nasa loob nga po pala siya. Pero tignan nyo naman po mga ka-bakers kung gaano po siya kasarap at ang lambot ng tinapay natin. Hindi siya talaga dry at never ito naging dry. Kaya naman po kahit ilang araw na napaka-soft pa rin po niya. Hindi po talaga siya tumitigas. Kaya hindi po siya mabilis tumigas. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Ito na po ang ating food for the soul ngayon. Kawikaan 3 verses 11 to 13. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Sapagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naway dumating ka na po aming Panginoon. At syempre, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil kasama natin ang Diyos at ang ating Panginoon ay buhay magpakailanman. Hindi ko na nga po ito ma-explain mga ka-bakers dahil di naman po talaga ako marunong mag-explain. Anyways, tayo po ay magnilay-nilay at basahin natin ang salita ng Panginoon dahil ang malaga ay magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya lamang natin matatamo ang ating hinahanap na kaligayahan at ang pagmamahal na walang kapantay. At syempre, ang peace na hindi kayang maintindihan ng mundong ito. Kaya naman mga ka-bakers, mag-spend time po tayo sa ating Panginoon at Diyos dahil tayo naman ay kanyang mga anak. At malay mo, ito na ang sign na tinatawag na tayo ng ating Panginoon. Aba naman, go, go, go po talaga mga ka-bakers. Magpapaalam na po muna ako. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.